taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. OMG, sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reactionan. Ito nga po ang pahayag ng isang magiting. Grabe mga kababayan, sinabi niya po rito, wala pa po palang kaso si General Bantag despite na nakitaan na po natin ng ilang warrant of arrest. Pero sinabi po nitong ating re-reactionan na wala daw pong kaso. Paano po nangyari yan? At sino po itong nagsalita na ito? Yan po mga kababayan ay walang iba kundi ang ating mahal na Tatay Digong. Ngunit kabayan, kung paano niya po yan nasabi at bakit saan po ito nag-ugat. Ito po mga kababayan, kung inyo matatandaan kahapon sa ating naunang reaction video dito ay patungkol nga rin po ito sa mga pahayag ni Boyeng Rimulya na isa-cite in contempt nga po niya itong mga Banateros vloggers. Kung kaya't mga kababayan, sa kanyang gikan sa masa para sa masa na palatuntunan dito nga po sa Iminay ay nakuhanan po siya ng pahayag at ikakagulat po ni Boyeng ang mga pahayag dito ni Pangulong Duterte. Kung sabik na po kayo para mapanood at mapakinggan ang ating Tatay Digong, ngunit bago yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Ito po ay isang way of masasabi po natin na pagtatanggol na rin dito kay Banat Bay at kay General Bantag. In a way, mga kababayan, no, ito lang naman po ay sarili ko lang din opinion. Hindi naman sinasabi po natin dito na walang kasalanan or perpektong tao si General Bantag at ito nga pong si Banat Bay. Dito mga kababayan, mayroon pong nagtanong kay PRRD sa kanya nga pong palatuntunang gikan sa masa para sa masa dito nga po kay SM Inay. Ang ating ginagawa sa channel natin na Banat Bay Live at usapang diretsuhan lamang po, real talk ika nga. Pag-usapan natin ang mga issue sa lipunan, ha? At eto na nga, naku po, isang malupitang palakpakan para sa ating Pangulong Duterte. Bakit to kanyo? Kita mo, alam mo, kanina, isang ahuyan sa naman na pag-usapan namin ni Sas sa aming video kaganina. Panoorin nyo yun, ha? Huwag nyong kakalimutan. Pag di nyo napanood yun, ang dami ninyong matututunan doon. Ako, marami talaga ako natututunan kay Madam Sas. At talaga namang natututo tayo sa kanya. At sabi niya nga, tawa siya ng tawa dahil nung kay Pangulong Duterte daw, wala ka namang nakitang tinakot, binantaan, o di kaya dinimanda na vlogger kahit napakarami pang bumabatikos na mga vlogger kay Pangulong Duterte. O di ba? Sa katunayan nga, sabi nga ni Sas, mas meron pang na demanda na nasa poprotekta sa ating Pangulong Duterte. Kung sino pa yung vlogger na hindi kumokontra ang dinimanda. O, di ba? Ganun katindi po yun. At tamang-tama naman, abay, pambihira. May gikan sa masa si Pangulong Duterte. Kaganina lang, katatapos lang. Actually, kaya po tayo na late. Tinapos ko po muna yon dahil sa kailangan nating ma-download yung kanyang video na yon dahil napakaganda ng kanyang sinabi. Napakaganda talaga nga naman. Nako, ewan ko na lang. Pag dito, at napanood pa ito ni Rimulya at pinagsiksikan niya pa yung gusto niyang mangyari, ang laki niya na hong... ang laki niya na hong talagang salot sa lipunan. Kasi walang biro eh. Si Pangulong Duterte na nagsalita nito. Makinig ka na pag hindi ka pa naman nakinig. Ewan ko na lang sa'yo. Ito ha, panoorin natin to.
Sinabi Makita mo, ni Pangulong kitaon mo. Duterte. Okay, to. Makinig ha, makinig. Palakpakan mo na para sa lahat. Isang bagsak. Our President. Good evening po, Mayor. Good evening po, Pastor. Tanong po namin kay Mayor, kamakailan po ay nagkaroon po ng interview yung mga vlogger po kay dating Bucor Chief Gerald Bantag at kinukonsiderang fugitive ng Estado. May nalabag po ba na batas sa ang mga vlogger dahil ayon... Ang pupogi ng mga vlogger na yun Oh. Sinong binakapogi dun? Hindi ako yun. Joseph. Talay. Po sa Department of Justice, dapat i-cite in contempt ang mga vloggers sa binasos nila ang korte sa ginawang interview kay Bantag na pinaghahanap po ng batas. Ano po yung masasabi niyo dito, Mayor? Again, I'm sorry, I have not, hindi ko nakuha lahat ang scenario. Can you... Ano daw, Mayor, si dating Bucor Chief General Bantag kinukonsiderang fugitive ng Estado. May nalabag ba daw na batas ang mga vloggers, yung mga banateros na 3 Buti pa ito si tinawag na Banateros Doon sa iba, parang takot na tagot panggitin ng pangalang Banateros Boss Dada, mukhang parang may nabivisualize ako. Parang bagay tayo sa SMN. Biro lamang po. Wala ako kung balak gumising. Nag-interview sa kanila. Kasi sabi ng DOJ, dapat i-cite in contempt ang mga vloggers na nag-interview dahil binastos nilang korte sa ginawang interview kay Bantag, which is considered to be a fugitive of the state na pinaghanap ng batas. Ano raw yun? With due respect to my friend, I have the highest, kay Justice Secretary Timothy. Wala pang kaso si Bantag sa korte. Tama ba narinig natin mga kababayan? Wala pang kaso si General Bantag? I don't know if I do not know if there is 1 or 2 or 3 filed against him. But to my knowledge now, wala pang kaso si Bantag. So, kung may mga enterprising na vloggers o newsmen or members of the media who would go to him and interview him and even picture him as a hero, we go to the extreme. That cannot be by any measure contemptuous. As a matter of fact, it is the right of the Filipino who is into media, the freedom of expression, the freedom of the press. And even if there is a filed case against him, and even if he's a fugitive, with... Ang linaw, Kasi una, sinabi niya, wala pa namang kaso. Although kasi, ang maaaring paliwanag doon na sinasabi niyang yun, wala pa ho kasing trial, hindi pa ho nagsisimula yung trial. Okay? Hindi pa ho nagsisimula yung trial, kaya naman, parang gano'n ang sinabi ni Pangulong Duterte na wala pang kaso. Pero dito, nilinaw niya, even if fugitive, even if there is a case filed against him, nilinaw ni Pangulong Duterte dito kahit pa meron. At actually, he even went to the extreme. Kahit pa nga gawing pangbayani.
ang sinasabi niya dito kalayaan ng bawat Pilipino. Eto. The freedom of expression, the freedom of the press. And even if there is a filed case against him, and even if he's a fugitive. Alinaw ha, even may file na case or even fugitive. With a record now na may kaso, you can ask question. You are not prohibited by any law or by any regulation that could amount to a contempt of what? Court? Wala pang kaso Ayan, mapakalinaw po nun. Kasi nga, hindi pa nagraran yung pinapatawag pa lang siya para sumagot. Di nga mahuli so hindi pa nagsisimula yung takbuhin ng korte. Kasi natanong ko din po yan sa abogado. Wala pang ongoing trial. Kasi nga hindi nga sumisipot si Bantag. Kahit nga sabi ni Pangulong Duterte, kahit nga fugitive pa. Meron na hindi pa pwedeng i-contempt of court. The civilian executive, wala kaming power to cite you in contempt. Except the quasi-judicial bodies. Yung mga mag-hearing, yung quasi-judicial bodies, papatawag ka. Pero kung wala, with due respect to the Secretary, I beg to disagree. Paano yan? Rimulya. Ayan na. Rimulya left the Philippines. Ayan na. Kaya may payo ako sa'yo, Secretary Rimulya. Big to disagree. Kung sino man, yung bulong ng bulong sa'yo dyan, na amuyong mo at sinasabi sa'yong ikaw ang binabanatan, ipinahama ka na naman. Nag-react ka dahil akala mo ikaw yung binabanatan. Kaya tuloy dahil sabi nga nila, di ba, pag mainit ang ulo, nagkakamali. Nagkamali ka tuloy sa hirit mo. Ngayon, ilan na, hindi lang senador, hindi lang dating presidente, mga abogado na nagsasabing malabo yung contempt na yan. Kasi naman Rimulya, akala mo naman kasi ganun-ganun na lang kami. Hindi ho, tandaan mo Rimulya, hindi ho ako yung katulad ho ng mga ensimade vlogger ninyo. Yung mga chupatito ninyo. Huwag nyo kaming itutulad doon. Secretary Rimulya, yung mga vlogger na nasa administrasyon, napalamunin ng administrasyon, huwag nyo kami itutulad doon. Bago kami gumalaw, ay naku, napakaraming abogado ang tinatanungan namin. At lalong-lalo na, syempre, ang aming pinakamatikas na abogado, ang aking tatay. Naku po, hindi ka makakalusot doon. Ayun mga kababayan, di ba? Nasabi ko yan sa inyo nung mga nakaraan nating reaction video patungkol nga dito kila Banat Bay na syempre unang-unang kukonsultahin ni Banat Bay yung kanyang tatay dahil nga isa pong abogado. At dito po napapatunayan natin or hindi po natin nakakausap si Banat Bay ay tumutumpak po ang ating hinala. Kumukonsulta ito sa kanyang tatay na isang abogado. Tama? Sabi ko nga sa'yo, nung bata ako, nagpapalusot ako doon. Wala! Ngingitian lang ako noon. Pagka syempre nanay ko mahawain yun. Nanay ko kasi mahawain yun. Talagang nabobola ko yun. Pero pag sa tatay ko, hindi mabola yan. Ganon yun Kasi nga, mas mabuti pang maging prangka siya at totoo yung sinasabi niya. Kaya nga, Secretary Rimulya, I think you know. Kasama mo nga ang tatay ko noon Di ba? Magkaibigan ka kayo The booking. Kaya siguradong alam mong matalino ang mga Banateros brothers. Hindi kami didiskarte ng basta-basta tulad ng mga ensimada vloggers mo.
Kaya sana naman na next time, eto lang, feeling ko naman alam mo yan eh. Feeling ko alam mo yan, napikon ka lang talaga. Yun ang feeling ko kasi may balita ako eh. May balita ako. Napikon talaga si Secretary Remulla. Kasi all along, kala niya talaga siya yung binanatan ni Bantag. At syempre, bilang mga vlogger na nag-entertain kay Bantag, kami napagbuntangan ng galit. Secretary Remulla, hindi nga ako kayo. Si Katapang pinag-uusapan namin doon. Kaya easy lang ha. Na chilling effect si Remulla. Oo nga eh. Naku po, tuloy natin, si PRRD. We're both lawyers. I know that you're brighter than me. I'm just using perhaps what I have learned. I'm older than you. This is not to offend you, but I disagree. There is nothing at all that you can, even an iota of wrong or misdemeanor to hold these people liable in contempt. It's only Congress who can cite you in contempt. The courts can cite you in contempt. Quasi-judicial bodies. The president cannot cite you in contempt, but he can kill you if he wants. Reskiro Taxer, maraming salamat. Hindi, alam mo ito. Makinig kayo mabuti dito Ang linaw na sinabi ni Pangulong Duterte dito. Although, syempre, joke yung part na kill. Pero sa totoo lang, ang linaw na sinabi niya, the executive branch, okay? Remember, executive branch, hindi ka pwedeng ipakontempt kasi nga, they only execute yung utos ng court. Bakit yung Congress pwede? At saka Senate. Kasi minsan, sa mga Senate hearing or hearing sa House, pwede kang ipakontempt doon kung bastos ka. Okay, yun ang sinasabi niya. Pero pagdating sa mga ganitong klaseng cases, even the President, mahiya ka naman, Secretary Remulla. Ang lalim na niyan. Ang lalim na ng ibig sabihin ni Pangulong Duterte niyan. Kung presidente niya hindi niya kayang i-contempt yung mga yon, ikaw pa. Konting hiya naman. Hindi, ang lalim niyan Kung ang presidente nga hindi pwedeng i-contempt ito mga to, ikaw pa. Konting hiya naman. Hindi wala ka na sa hulog, Secretary Remulla. Kawawa ka, durog na durog ka na. Ilang araw ka ng durog. The mayor does not have the power of contempt to cite of contempt. But the mayor, when I was mayor, I did not. I could not cite, wala akong na-cite in contempt. Wala akong power. Pero, napapatay ako. Tawagin kita. Punta ka dito. Ayaw pumunta. Kay gangster ka. O ayaw pumunta dito. Hindi ba kita ma-cite in contempt? Putang ina, patayin mo. Okay, so yun baka kasi akala nung iba sabihin na pinagbantaan ni PRRD. Wala akong sinabing gano'n. Ang sinasabi lang niya, kunwari may isang loko-loko, yun, pwede niyang dalihin. Ano naman si PRRD? Ay nako. Anyway, sabi ko nga, mawala tayong magagawa dito. Talaga namang sunog na ho si Ika nga, abo na. Hindi ko sinasabing kulay abo siya. Abo na talaga. Sinunog pa. Sunog na siya sa Senado di ba? Yung papambihira, sabihan ba naman siya, kamutan ba naman siya ni Pimentel na kung ano sinasabi mo dyan, di mo naman pala napanood. Ganon yung sinasabi ni Pimentel di ba? Kung ano na lang pinanonood mo dyan, sinasabi mo, di mo pala napanood. Tapos eto ka na naman, Brad. Eto ka na naman. Nadali ka na naman ni Pangulong Duterte.
Alam mo, sabi ko sa'yo, kung ako sa'yo, hindi, alam mo, aral na to sa'yo. Sa totoo lang, aral na ito sa'yo, Secretary Remulla. Next time, bago mauna ang bibig mo, lagi mong tatandaan, dalawa ang tenga. Ito hindi to biro, this is really biblical. Alam niyo ho ba na biblical yan? Na baka akala ninyo, ha? Totoo yan. Kaya nga sinasabi na napakahirap i-tame ng bibig. Yan ang sinasabi ng Biblia. As in, napakahirap i-tame ng bibig. Para talaga, kaya nga sabi doon, your word has power. Ganun kalakas yun. Kaya nga sa totoo lang, isipin nyo ito na mabuti, ha? Bakit binigyan tayo ng Diyos ng 2 tenga, 1 bibig? Para talaga, ibig sabihin laang nun, mas malagi tayong nakikinig, open, 2 ang pinapasukan ng pagdidinig, at 1 lang ang bibig. Mauna tayo makinig muna ng maayos, di ba? Tingnan muna natin, bakit 2 mata? Isipin nyo, bakit? Isipin nyo mabuti, sa tingin nyo may aksidente sa pagkagawa sa mukha ninyo, wala aksidente dyan. So ayun nga mga kababayan, natunghayan po natin ang pahayag ni dating Pangulong Tatay Digong. Grabe mga kababayan, kung niyo pong mapapansin, ito pala ang ibig niyang sabihin na talagang wala pang kaso sapagkat nilinaw po ni Banatbay na hindi pa naman po nakakarating or pinapatawag pa lang si General Bantag, kaso nga po hindi pa po siya sumisipot or hindi siya nahuhuli. Ito po pala siguro yung kaakibat nga po doon sa archive, no? Kasi naka-archive, wala pang kaso, yun din sinasabi ni PRRD. Tandaan niyo mga kababayan na si PRRD hindi lang po siya naging Pangulo, kundi bago po siya naging mayor at naging Pangulo nga, ay dati po siyang prosecutors or isa po siyang abogado mga kababayan. So alam na alam din po niya ang kanyang mga sinasabi patungkol nga rin po dito sa batas. Dito nga po particular sa cite in contempt na sinasabi ni Boyeng Remulla laban naman dito sa kay Banatbay at sa kanyang kasama. Mapapansin natin mga kababayan, no? Bagamat ay medyo may pagkamabigat ang binitawan ni PRRD na sinasabi niya ay big to disagree. Pero nirerespeto at ginagalang pa rin niya si Boyeng. Kaya lang mga kababayan, pinagpapaliwanag po niya rito na talagang wala talagang karapatan ang sino man sa executive na magkakaroon po ng cite in contempt. Yan po ang nabanggit niya at ang mayroon lang po ay ang quasi. Ito nga po ay ang Congress at ang Senate. Sila po ang may karapatan para mag-cite in contempt. Maliban po dyan sa korte kung nandoon na po ang kaso. Ang problema, ayon kay PRRD, wala po nga roon. Maliwanag po yan mga kababayan. Inyo pong napakinggan ngayon, kasama natin pa rin si Banatbay. At dito, nabulgar tuloy na magkakilala pala ang tatay ni Banatbay at itong si Secretary Boyeng. Ayon dito kay Banatbay mga kababayan. Na booking, sabi nga ni Banatbay, no? At nakikita natin mga kababayan na talagang ito pong si Banatbay, base nga po sa ating pagtaya or pagtansya noong bago natin direksyonan ito, ay talagang mayroon po siyang ginagawang pagtanong muna sa kanyang tatay na isa rin pong abogado. At ayon nga rin sa kanya, marami pa po siyang pinagtanungan na iba't ibang mga abogado bago niya po gawin itong interview kay General Bantag. Yan po mga kababayan ang ating nagawang reaction video dito sa araw na ito. Naway naibigan po ninyo at nagustuhan po ninyo at na-miss na po ninyo ang ating mahal na Tatay Digong. Muli mga kababayan, ito po si BMR Channel, ang laging una sa lahat nagpapasalamat sa Diyos at sa inyo po lahat dyan mga kababayan sa walang sawa po ninyong pag-support lalo na po kay General Bantag at kasama po tayo. Magkita-kita po tayo muli kung loloobin ng Panginoon. Pero bago yan, sa mga galit sa droga dyan, ayan nga po si PRRD. Kasama po natin yan sa 2025. Kung galit ka sa droga, magbantag ka at PRRD. Pilipinas, maraming salamat. Bye-bye!